medyo maraming lupa. So kumuha pa ako ng kalahating balde. Yan, nadalawin kamay ko na mga kabokals para mabilis. Alas 6 na kasi. Hindi ko na inubos yung kalahati mga kabokals. Ayan, marami pa natira. Okay na to. Ayan, so medyo mataas pa yung aakyatan ng, medyo mataas pa yung ito yung lalabasan ng tubig. So, 'di ba? Para po yung kanyang latak maiwan sa baba. Ayan. Kita nyo ba mga kabokals? Ayan, may secondary pipe tayo sa loob. Itong sa labas parang extension yan. Tapos may tayo. At least may pakinabang na, 'di ba? Nakakatuwa. Kahit maliit na bagay lang mga kabokals. Sa iba maaring maliit lang. Maaring pinagtatawanan tayo ng iba, maliit lang para sa kanila. Pero 'di ba? Yung ikaw ang nagtanim tapos aquaponic system pa. Yung gumagana yung aquaponic system natin. Tapos nakaka-harvest tayo. Iba yung feeling mga kabokals. Priceless. So yun, maaring hindi po naintindihan ng iba pero priceless mga kabokals. Sarap na pakiramdam, 'di ba? At ang dami pa Ang dami pang susunod. Ayan mga kabokals, 'di ba? Yan po yung nakakonekta sa ating fish pan. Sa mga bago sa channel ko para magkaroon kayo ng idea. Nakakonekta po yung sa ating fish pan. Na kung saan pabalik-balik lang po yung tubig. Yan. Aquaponic system. Taas nito. Paano ko kaya kukunin to? Yun. Patola mga kabokals. Yan mga kabokals, patola. Di ba? Napakaganda ng mga bunga. Ito. Bali, meron na tayo na harvest kahapon. 4 yun Ito pandagdag ito Yan. Gugulang kasi ito pagka pinatagal natin mga kabokals. Gugulang. Kaya kailangan ito ma-harvest na kaagad. Ito pwede pa to. Wag muna yan, pwede pa yan. Ayan mga kabokals, binabalatan na ni partner yung ating patola. Gigisa namin sa sardinas saka miswa, diba? May ulam na kami ngayong maghapon, hanggang gabi na namin yan mga kabokals, diba? Yan mga kabokals, ang dami. Lapot. May ulam na kami ngayong tanghali hanggang gabi. Ginisang patola sa sardinas at miswa. Nyamit. Yan, kakain po. Dito mo nalagay kayo. Hindi, ano lang namin pang sangga sa panggirin. Layo, lapit ito. Kasi pag ito.
Dito naman tayo sa ating aquaponics mga kabokals. Yan po yung ating aquaponics system. Ito po yung ating aquaponics pond na may chicken. Ngayon mga kabokals, ito po yung ating biofilter, di ba? Yung ating nag-iisang biofilter. Naging problema kasi mga kabokals, di ba? Meron tayong PVC na kung saan nakalagay po ito, ayun sa baba. Tinanggal ko na, ayun na siya sa baba. Pero ganito siya, nakatayo din siyang ganyan. Tapos ito nakapasok sa ganyan, 'di ba? Nakapasok. Para doon dumaan yung sa ilalim, dumaan yung tubig sana para ma-filter ng ating mga graba. Ayun yung ating mga graba. Yung mga graba, ito yung ating uling. Meron pa tayong net na nilagay sa ilalim para magsilbi pong biofilter. Ang problema, umaapaw na mga kabokals, nag-clog na, bumara na yung latak. Ayan yung mga latak mga kabokals, bumara na. Ayan o, yan mga latak kasi mga kabokals sa ilalim. So hindi na ang tubig sa ibabaw na rin dumadaan, so wala nang use yung ating biofilter kasi umaapaw na siya, nag-overflow na. Ayun o, yung pipe na, yung PVC na yon, nag-overflow na siya. Magkatabi kasi yan eh, hindi ko napakita kanina, pero magkatabi kasi yan, di ba? Nag-overflow na rito, hindi na dumadaan sa ilalim kasi nga clog, ano na eh, barado na yung ilalim. Dito na siya, nagpa-fountain na siya. So rumirekta na lang din dito sa ating outlet na papunta sa ating aquaponics. So wala nang use mga kabokals, wala na. Ngayon naisip ko, since nag-work yung lupa mga kabokals, nung nilagyan natin ng lupa yung ating aquaponics pond, na control natin yung ammonia, di ba mga kabokals? Sabi ko, naisip ko, why not gawin na lang nating overflow system itong ating filter, overflow filter, para masala lang itong mga latak, hindi sumama papunta doon sa ating aquaponics system yung mga latak. Kasi pagka overflow system, ibig sabihin babawasan natin itong mga nilalagay natin materials, pero ilalagay pa rin natin yung mga uling, tapos konting graba, lalagay pa rin natin yan, pero siguro mga isang dangkal na lang mahigit mula doon sa bottom, para marami pang space yung tubig na maipon dito. Nag-i-guess yung idea ko mga kabokals, may ipon yung tubig dito. Tapos yung mga latak bababa, kasi mabigat yan eh, bababa yung mga latak. Ang papasok lang dito sa ating outlet yung tubig na walang latak. Kumbaga yung mga latak, yun ang ihiwalay natin sa tubig, bababa siya ron, magsusubside siya sa baba. And then yung papasok dito, wala nang latak, para pagpasok doon sa ating aquaponics, wala nang latak. Kasi nga, ano naman mga kabokals eh, ammonia naman na kinokontrol natin dito. Hindi naman importante sa akin kung luminaw ba yan o magkulay kape, tsokolate ba yan. Walang problema yan kasi hito yung ating nakalagay sa ating fish pan. Walang problema sa hito yan kahit anong kulay ng tubig, basta kontrolado ang ammonia. Although malakas ang tolerance sila sa ammonia, pero kailangan natin kontrolin para hindi sila umabot sa kanilang breaking point, yung ating mga hito. Ngayon, ito po ang trabaho nung unang-una, nakakatulong na po yung ating lupa nilagay dyan sa fish pan, kasi nagsisilbi na pong bahayan ng mga beneficial bacteria na nagbe-breakdown ng ammonia into nitrate. And then yung tubig pupunta rito, magkakaroon tayo ng another parang bedding sa baba ng mga bato, uling at saka konting lupa mga kabokals. Yun, lulupaan na natin. Lalagyan natin ng lupa sa ibabaw, pero yung ilalim niya uling at graba pa rin. Tatanggalin na natin yung net, hindi na natin ibabalik yung net kasi kailangan natin yung space nga eh. Kailangan natin yung space para mas maraming mapondohan yung tubig, para yung latak bumaba, and then yung ano lang dito, yung walang latak lang ang papasok dito sa ating outlet. So yun po ang gagawin natin. Ngayon ito, lilimasin ko muna. Ito mga kabokals, promise, neutral ang amoy niya na, kahit maitim yan, neutral ang amoy niyan. Ibig sabihin, meron tayong mga beneficial bacteria talaga na bine-breakdown niya talaga yung amoy, yung ammonia. Kaya neutral ang amoy niya, hindi siya talagang maamoy pusali mga kabokals. Kahit itim yan, hindi siya amoy pusali, neutral, hindi siya ganun kabaho. Ayan. Pero tatanggalin natin
Patanggalin muna natin kasi may mga kasamang latak yan eh, para matanggal yung mga latak. Ang unang idea sana, lalagyan ko ng drain plug sa baba. Kaya lang matrabaho kasi mga kabukals eh. Wala tayong oras ngayon. Medyo talagang sobrang dami kong ginagawa. Ilalagay na natin yung mga layers natin eh. Pagka gumanda nga yung mga pakwan natin, na itanim na natin yung mga pakwan natin dito, iloload ko na yung mga layers. So kailangan nating ayusin ito. Mas lalong kailangan nating ayusin to bago natin ma-load yung mga layers natin sa battery cage. Yan. So yung lupa ang magiging top portion niya para yung mga latak na bababa ma-decompose yun mga kabukas, magiging part po ng lupa. Yung lagi ko sinasabi yan, yung sa ating fish pan nga, kasi nakita kong effect sa fish pan eh, gumana mga kabukals nung nilagyan natin ng lupa. Di ba wala na tayong namamatay na hito, and na-control na natin yung ammonia. So same principle applies here dito sa ating filter. So para sa akin nga, para sa akin lang naman mga kabukals, pasintabi po sa may mga ibang sistema. Para sa akin hindi sa filter eh. Kung hito ang alaga mo, hito ang alaga ko mga kabukals. Pero ibang usapan pagka ulang or ibang isda ang alaga nyo. Syempre kailangan talaga ng water parameter doon. Pero since na hito nga po ang isda natin dito, and again, ang mga hito pong ito ay hindi po pang negosyo at hindi po natin pinalalaki para ibenta. Andyan po sila para kainin yung droppings ng mga manok natin at makontrol yung kitikiti. Ang talagang negosyo po natin dyan ay yung ating mga layers. Yan, layers po yan. Ang purpose naman po ng fish pan, para makontrol yung amoy ng tae ng manok at saka yung langaw. So yan, it's a kumbaga isang sistema po na nagtutulungan. So manok po talaga ang ating negosyo dyan. Kaya po hindi natin po pwedeng, marami po nag-advise, tanggalin mo na kasi yung manok. Hindi nga po pwede, yan po ang negosyo eh. Manok po ang negosyo natin dyan, hindi po yung isda. Ayan o. So ito latak na ilalim. Nga natin. Parang may net pa ako ah. May net pa ba? Hindi, okay na yan. Ayan. Actually itong itim na to hindi naman lahat latak yan mga kabukals eh. Uling yan eh. Yung ibang uling na nalusaw, kaya ganyan kaitim yan. Uling yung iba dyan eh. Hindi naman talaga latak talaga lahat. So ayan. So di ba? Ang mangyayari po niyan, ibabalik natin ito. Ito yung mga uling eh. Teka, kailangan ko ng dalawang kamay, sorry. Yan mga kabukal. So ito yung uling mga uling. Yan yung mga uling. Mas marami akong ibinalik na uling kesa sa graba. More on uling yan mga kabukal. Tapos ito yung lupa. Ito yung lupa na ilalagay natin. Yan. Hindi natin dadamihan syempre. Kasi the reason why lalagyan natin ng lupa, teka ayusin ko lang. Ayan. The reason why na lalagyan natin ng lupa, para yung mga latak po na may ipon sa baba ma-decompose. And then at the same time, ano rin naman ito, nagiging bahay din naman ito ng mga beneficial bacteria natin. Ayan. Kaya ito siguro mga 3/4 lang na balde ang lupang ilalagay natin. Yan. Yung uling kasi maganda rin pong maging bahay ng ano yun, ng mga beneficial bacteria. Kaya niretain natin yung maraming uling, binawasan natin yung mga graba. Kasi pwede naman pong graba lang saka uling. Ang problema lang kasi mga kabukals, yung mga latak po na naipon sa baba walang magbe-breakdown. Pag may lupa, may decomposition na mangyayari. So madi-decompose siya, magiging partition ng lupa yung mga latak na yun. And then yan, mag-ano na yan parang titining yan mga kabukals, kasi
lalo na kung hindi naman magagalaw, titining yan. Kaya yung mga matatapon dito, sa ating aquaponics, wala nang mababawasan yung mga latak. Mga solid naman, don't worry, kasi yung ating mismo motor doon sa fish pan, siya mismo naka fishnet na or nakakulambo na, naka filter na po siya, kaya hindi siya humihigop ng mga solid waste. So ang cleaning natin, ang linis natin doon sa motor, hindi dito. Doon sa motor, yung pinakita ko sa inyo nung nakarang araw, yung motor ang nililinis natin, binabrush lang natin ng walis yung paligid niya para matanggal yung latak na nakakapit. And then yung mga solid waste nga, yung lupang nakalagay sa fish pan natin, yun naman ang mag-handle dyan, yun naman ang mag-decompose. Saka konti lang yung solid waste kasi yung ating mga hito, kinakain nga yung mga droppings ng ating mga manok. Yan. Ayan na mga kabokals. Kaya lang nagdagdag ako kasi kulang. And then ito, ibinalik natin ito. Dito natin ipapasok yung hose. Kasi pag nirekta ko yung hose dito, mabubulabog yung lupa sa ibaba. So dito pa rin natin papasukin yung hose. Tapos sa apaw yan. Ayan. Dito pa rin natin papasukin yung hose. And then aapaw yan. Aapaw. So yung yung bagsak ng tubig, hindi masyado malakas, hindi mabubulabog yung lupa natin. Para yung mga latak, hindi rin mabubulabog. So yun. Kaya ibinalik natin. Kaya lang, dadagdag ako ng konting lupa. Kasi medyo mataas pa naman eh. Oh. Ayan oh. Medyo, mas maganda kasi medyo maraming lupa. So kumuha pa ako ng kalahating balde. Yan, nadalawin kamay ko na mga kabokals para mabilis. Alas 6 na kasi. Hindi ko na inubos yung kalahati mga kabokals. Ayan, marami pa natira. Okay na to. Ayan o, so medyo mataas pa yung aakyatan medyo mataas pa yung ito yung lalabasan ng tubig. So, 'di ba? Para po yung kanyang latak maiwan sa baba. Ayan siya mga kabokals, so may takip ha. Yan. May takip. Importante itong takip na to para hindi siya maarawan ba. Kasi yung ating mga beneficial bacteria, mga notifying bacteria, mamamatayan sa sikat ng araw, sa UV ray. Kaya kailangan may takip, madilim. Mas gusto nila madilim. Mas na dumadami sila pagka madilim. Ayan, so ganyan po magiging itsura niyan. Tapos, itong hose natin, siya natin ipapasok dito. Yan na po yung nanggagaling sa ating fish pan. Ayan. So yan mga kabokals, testingin natin. Ayan mga kabokals. So sa ngayon, sa ilalim pa nagdadaan. Pero pagka naglatak na yan, sa ibabaw na magdadaan niya mga kabokals dito, yung tubig. Pero sa ngayon, sa ibabaw pa, sa ilalim nagdadaan. Pero okay lang yan. Kalaunan yan. Ipapakita ko naman sa inyo mga kabokals pagka umapaw na dito. Ayan, tignan natin. Yun na ang magiging takbo niya mga kabokals, ang matagalan na yan. Maapaw na, ayan, naapaw na yan mga kabokals. Babagsak yan doon sa ating aquaponics. Ayan. Yan. Yan, so yan mga kabokals, katagalan yan. Titining, di ba titining nga yan, titining. So lahat po ng mga solid waste niyan may iwan sa baba. So ang papasok lang dyan kalaunan yung para tubig lang talaga, walang latak. Pero sa ngayon syempre hindi pa natin makita gawa nung pumapasok pa sa ilalim. Pero papakita ko sa inyo mga kabokals, hindi magtatagal yan, mga siguro ilang araw lang. Magbabara na ilalim yan dahil sa latak. Kaya dito nadadaan sa ibabaw yan yung tubig. So sa ngayon sa ilalim pa siya dumadaan. Pero yan, okay lang yun. At least yun, pang matagalan na mga kabokals, wala na tayong tawag dito, maintenance na gagawin.
Hayaan lang natin siya. And then yung mga latak niya mga kabukas magsusubside sa ano yan, sa ibabaw yan. Tapos ang purpose po ng lupa para po ma-breakdown niya yung mga latak, ma-decompose niya. So yun, tuloy-tuloy lang pong proseso. Ganun lang po yun. And then eventually, sa ngayon kasi nabulabog natin yung mga beneficial bacteria, wala na yan, namatay yan. Siguro mga ilang araw uli yan kasi hindi kaya makapagde-develop uli ng mga beneficial bacteria diyan. Medyo matatagalan. Siguro weeks bago tayo makapag ano uli ng beneficial bacteria diyan. Patubo uli ng mga beneficial bacteria. So yan mga kabokals, ito po ang ating bagong modification na ginawa sa ating filtration system. Ayan, overflow system na kung saan niretain natin yung konting graba at saka yung uling, and then nilagyan natin ng lupa yung ibabaw niya. Tapos ayan, overflow lang po, ibig sabihin nag-overflow lang po siya, wala po tayong sinasala. Ang mangyari po, yung latak ay may iwan sa baba, kalaunan. Ayan, ayan. Kita nyo ba mga kabokals? Ayan, oh. May secondary pipe tayo sa loob. Itong sa labas, parang extension yan. Tapos may ano tayo. Yun yung pinaka main natin sa baba. So, ngayon pa lang mga kabokals, oh. Ngayon pa lang ano na yun. Naiiwan na yung mga solid sa baba, mga latak Yung mga latak ng lupa, 'di ba? So, ganyan po yan. Lalo na pagka tumatagal, habang tumatakbo yan, lalo tumitining yan. Wag lang mabubulabog, wag lang po nating halukayin. Ito, wala nang halukayan ito. Yan na yan, at is na yan. Hindi na natin pwedeng halukayin yan. Una-una, mabubulabog na naman yung ating mga beneficial bacteria. And yung lupa, mabubulabog na naman. So, ito, mga ilang araw lang titining na yan. Patining yan. Hanggang sa talagang wala na pong sasamang latak. Kasi nasa ilalim po lahat. Yan. So yan mga kabukas, tuloy-tuloy lang po tayo sa mga improvements na ginagawa natin dito sa ating aquaponic system. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa mapagana natin. Hindi naman natin mapa-perfect kasi wala naman pong perfecto sa mundo. At least mapagana natin ng maayos talaga, na talagang working. Yan po ang ating goal. So looking good naman kasi as of now yung ating mga hito looking good pa rin. Nakokontrol natin yung ammonia. And then nakikita natin na kinakain nga nila yung mga droppings ng manok. Di ba, yung mga gusto nating mangyari sa ating sistema ay unti-unting nangyayari. So yan, tuloy-tuloy lang po mga kabokals. Abangan nyo po, doon po sa mga interesado, abangan nyo po yung ating mga susunod na mga gagawin dito sa ating aquaponic system with chicken. Again, ang ating pong business ay chicken, layered chicken hindi po yung mga hito. Diyan po ay parte lang po ng sistema. Yung mga hito ay parte lang po ng sistema. Ang ating po talagang negosyo ay yung ating mga paitlugin. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay!